ang Sniper The Last Stand 2025. Humahataw na sa mga screen. Ito na ang panglabing isang pelikula sa matagal ng Sniper franchise. Unang tumutok ang series noong 1993. Nagbabalik si Chad Michael Collins bilang bida. Ginagampanan niya si Brandon Beckett, isang papel na minana niya noong 2011 sa Sniper Reloaded. Itong bagong kabanata ay nagpapatuloy sa kanilang nasimulan. Nag-aalok ito sa mga fan ng panibagong military action. Ang pelikula, na dinirek ni Danishka Esterhazy, ay sinusubukang panatilihing bago ang dating ng franchise. Ginagawa niya ito habang nananatili sa dati na nilang formula ng mga lihim na operasyon at matitinding barilan, na naglalayong magpakita ng medyo makatotohanang aksyon. Unang ipinalabas ang pelikula online noong Enero 2025. Mas marami pa ang nakapanood nito kinalaunan. Lumabas ito sa Netflix US noong Mayo 6, 2025. Kapansin-pansin ang naging performance nito. Pagsapit ng Mayo 7, umakyat na ito sa mga chart. Naging pangalawa ito sa pinakapinapanood na pelikula sa Netflix sa US. Ipinapakita nito na malakas pa rin ang hatak ng franchise. Malinaw na sabik ang mga manood sa ganitong klase ng aksyon. Si Chad Michael Collins ay muling bibida. Ginagampanan niya si Brandon Beckett ng may katatagan at determinasyon. Si Beckett ay isang bihasang operatiba na ngayon ay may gagawin pa bukod sa pagkalabit lang ng gatilyo. Kailangan din niyang gabayan ang isang bagitong sniper. Itong bagong sniper ay wala pang kumpirmadong napatay. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay ng dagdag na lalim sa karakter ni Beckett. Hindi lang siya basta sundalo, isa rin siyang leader at guro. Si Agent Zero, na ginagampanan ni Ryan Robbins, ay nagbabalik para tulungan si Beckett. Ang kanilang pagtutulungan ay susi sa tagumpay ng misyon. Kailangan nilang umasa sa kakayahan at tiwala ng isa't isa para malampasan ang mapanganib na sitwasyong politikal at mga kalabang puwersa sa Costa Verde. Ang pangunahing kontrabida ay isang nagbebenta ng armas. Ginagampanan siya ng veteranong si Arnold Vosloo. Si Vosloo ay nagbibigay ng kakaibang bagsik sa kanyang papel. Pero, napansin ng ilang manonood ang posibleng kahinaan dito. Ang kanyang karakter, kahit maganda ang pagganap sa simula, ay sinasabing medyo maagang nawala sa istorya. Kulang din sa malalim na kwento tungkol sa kontrabidang ito. Dahil dito, baka mabiti ng iba na naghahanap ng mas malalim na detalye mula sa pangunahing pinanggagalingan ng problema sa pelikula. Ang isang matinding kontrabida ay kayang magpaganda lalo ng isang action movie. Mas nakasandal ang pelikula sa panganib ng kanyang armas kaysa sa kanyang mga personal na dahilan, na maaring isang nasayang na pagkakataon para sa mas malaman na kwento. Ang mismong super weapon ay mahalagang bahagi ng kwento. Hindi ito ordinaryong pampasabog. Nakakayanig ang epekto nito, tulad ng granada. Pero ang paggana nito ay mas komplikado. Kailangan ito ng mga server para gumana. Epektibo rin ito sa mas malapitang distansya kaysa sa mga karaniwang pangmalayuang panganib. Isa pa, mas mabagal itong gumana. Ang mga kakaibang katangiang ito ay nagdudulot ng kakaibang hamon sa taktika para sa team ni Beckett. Hindi nila ito basta-basta madidisarma tulad ng ordinaryong bomba. Kailangan nilang maintindihan ang pagiging komplikado nito para epektibo itong malabanan. Itong aspetong teknolohikal ay nagbibigay ng modernong dating sa klasikong kwento ng sniper. Ang iba pang mahahalagang miyembro ng cast ay may ambag din sa kwento. Si Manuel Rodriguez Sáenz ay may mahalagang papel, bagamat ang mga detalye ng kanyang karakter ay nagdaragdag sa lokal na kulay ng Costa Verde. Kasama sa mga suportang aktor sina Sharon Taylor, Scott George, Cizo Mahlangu, at Noxolo Dlamini. Bawat isa ay nakakadagdag sa Special Ops team o sa lokal na kapaligiran. Ang samahan ng team ay napakahalaga. Kailangang siguraduhin ni Beckett na nagkakaisa ang kanyang unit, lalo na't may bagito siyang ginagabayan. Ang aspetong pantao ng digmaan ang ugnayan ng mga sundalo ay ipinapakita kasabay ng mga pasabog na eksenang puno ng aksyon na tatak ng ganitong klaseng pelikula. Ang Sniper, The Last Stand 2025 ay nagbigay talaga ng matinding aksyon, gaya ng inaasahan sa seryeng ito. Maraming eksena ng barilan dito. Madalas itong pinupuri ng mga manood bilang magandang bahagi. Ang mga pagsabog ay nagbibigay din sa kwento. Hindi nag-atubili ang pelikula na ipakita ang mapanirang lakas ng mga modernong armas. May ilang kritiko ang nagsabi na ang ilang eksena ng mano-manong labanan ay talagang maganda ang pagkakagawa. Ang mga sandaling ito ay baka mas nakalamang pa sa ilang barilan pagdating sa ganda ng galaw at tindi. Layunin ng aksyon na talagang maramdaman ng manonood para manatili silang tutok sa pamamagitan ng mabilis na galaw at madalas na bakbakan. Tinatalakay ng pelikula ang ilang mahahalagang tema. Ang pamumuno ay sentro sa paglalakbay ni Beckett. Kailangan niyang gabayan ang kanyang grupo sa mga delikadong sitwasyon. Ang pagiging gabay o mentor ay isa ring mahalagang tema.
Ang relasyon niya sa baguhang sniper ay importanteng bahagi nito. Ipinapakita rito ang bigat ng unang pagpatay at ang responsibilidad ng isang tagapagturo. Ang pagpapanatili ng pagkakaisa ng grupo sa gitna ng matinding panganib ay isa pang mahalagang aspeto. Ang pariralang Zulu na Efile Noma Efila, na ang ibig sabihin ay patay man o buhay, ay dahan-dahang ipinasok sa kuwento. Sumisimbolo ito sa lakas, determinasyon, at di matitinag na dedikasyon ng mga sundalo sa kanilang misyon at sa isa't isa na nagpapakita ng kanilang katatagan. Malaki ang epekto ng super weapon sa kuwento. Ang kakaibang katangian nito ang nagdidikta sa stratehiya ng grupo. Dahil kailangan nito ng mga databank at gumagana lang sa malapitan, napipilitan silang lumaban ng dikitan. Iba ito sa karaniwang labanan ng mga sniper na malayuan. Ang mabagal na pag-activate nito ay maaari ring magbigay ng pagkakataon o mga sandali ng matinding kaba. Ang armas ay hindi lang basta isang gamit para umusad ang kuwento. Ito mismo ang humuhubog sa mga eksena ng aksyon at sa mga desisyong pandigma ng magkabilang panig. Ang pakikipaglaban sa makabagong teknolohiyang ito ay nagpakita kung paano nagbabago ang digmaan kahit para sa isang batikang sniper. Pero ang pagkakagawa ng mga elementong ito ay umani ng iba't ibang reaksyon. Para sa ilang manood, nakakakaba at kapanapanabik ang mga eksena ng aksyon. Nagustuhan nila ang pagbibigay diin ng pelikula sa mga pagsabog at barilan. Ang iba naman, pakiramdam nila ay hindi makatotohanan ng ilang eksena ng labanan. Akala nila, pinahaba lang ang mga eksenang ito para pampuno sa oras ng pelikula. Ang balanse sa pagitan ng aksyon na kapanipaniwala at ng mga eksenang sobrang pasabog ay laging isang hamon. Ang The Last Stand ay humuhugot ng inspirasyon sa mga B-movie na puro aksyon. Ito ay magugustuhan ng isang partikular na grupo ng manood. Yung mga naghahanap ng aksyong parang totoong-totoo ay baka makulangan sa ilang eksena, pero ang mga fan ng aksyong may angas o estilo ay baka mas kayang palampasin ito. Ang mga review para sa Sniper The Last Stand 2025 ay talagang halo-halo. Sa IMDb, ang pelikula ay may rating na mga 4.6 o 4.7 sa 10. Ang mga gumagamit naman ng Letterboxd ay binigyan ito ng 2.9 sa 5. Noong unang bahagi ng Mayo 2025, wala pang pangkalahatang tomatometer score on Rotten Tomatoes, pero may ilang positibong review na lumabas. Ibig sabihin nito, nahati talaga ang opinyon ng mga tao sa pelikula. Hindi ito paborito ng mga kritiko, pero may mga nanood pa rin, lalo na sa mga streaming platform. Sinasabi ng mga numero na nanonood pa rin ang mga tao, kahit ano pa ang sabihin ng mga profesional na kritiko. Ang mga negatibong puna ay madalas tungkol sa kwento at sa mga usapan sa pelikula. Sabi ng ilang reviewer, ang kwento raw ay walang dating at madaling hulaan. Ang mga usapan daw ay gasgas na, hindi nakakaengganyo, walang buhay, at nakakabagot. Ang pag-arte ay pinuna rin ng marami. Ang pag-arte raw ay minsan parang kahoy, minsan naman sobrang OA. Ilan lang na artista ang napuri. Ang pag-unlad daw ng mga karakter ay mababaw din. Halimbawa si Movie Junkie Mark sa IMDb, sinabi niyang sayang lang daw sa oras dahil pangit ang pag-arte, ang mga usapan, at ang kwento. Malaking problema ito para sa isang action film na gustong magustuhan ng maraming tao. Pero kahit may mga masasakit na puna, may mga magaganda pa ring masasabi. Nagustuhan ng ilang manood ang diretsong aksyon nito, parang yung mga pelikula noong 1980s. Nagustuhan nila yung malinaw na labanan, bida laban sa kontrabida. Yung mga special effects, pagsabog, at barilan ang talagang nagustuhan ng grupong ito ng manonood. Si Nick Rogers ng Midwest Film Journal, alam niyang maliit lang ang budget ng prangkisa. Pinuri niya ang dedikasyon nito, at napansin pa niya na parang mas nakasentro sa babae ang tema sa ilang mga bagong pelikula. At si Danishka Esterhazy nga ang nagdirect nitong pelikula. Ang punto niya, kung alam mo kung ano ang aasahan mo, ma-enjoy mo pa rin ito. Sa huli, ang Sniper The Last Stand 2025 ay isang pelikulang alam kung sino ang manood nito. Ibinibigay nito ang inaasahang aksyon ng sniper, samahan ng team, at isang high-tech na kalaban. Ang kalakasan nito ay nasa diretsahang paggamit ng mga pangkaraniwang eksena sa B-movie action at sa palaging magandang pagganap ni Chad Michael Collins bilang si Beckett. Ang mga kahinaan naman ay ang script na madaling hulaan at minsan walang kabuhay-buhay na usapan. Ang tagumpay nito sa Netflix ay nagpapatunay na marami pa ring may gusto sa Sniper franchise. Maaring hindi ito isang napakagandang pelikula, pero okay na rin bilang isang action movie para sa mga fans ng ganitong klase at ng matagal ng serye para tuloy pa rin ang putukan para sa isa pang misyon.